Hello, magandang araw po sa ating lahat sa makapanood ng aking video. Ngayon ako po ito, Gayas TV. Magbibigay na naman po tayo ng ating mga sariling opinion patungkol dito sa isyong politika na naman. Wala namang katapusan yan sa Pilipinas eh. Tapos, di ba nakaraang linggo nung nag-birthday si Mayor Sara ay pumunta doon ang magkapatid na Marcos. At may picture nga sila na nasa misa na kumakain, di ba? At may picture pa rin na nakatayo sila na nagpa-picture sila na mga ilan sila katao na parang 4 or 5 or 6 ganyan. So pagkatapos noon, after ng mga 2 days, lumipad na naman si Gibo Teodoro doon at si representative na Nonoy Andaya at nagpapakitang gilas pa at doon pa kuno nagpabakuna. O yun ha, politiko talaga kung gaano kadumi. Pakitang tao, walang lantaran ang pagpapaipal at panluloko sa tao. At may naluloko din naman. Yun. Tapos pag kinabukasan na naman pala, pumunta doon si Lord Alan Velasco, yung isang hayop na lecheng tao na yun na walang kwenta na ang tawag dyan na speaker, na marami ngayong itiningga siya na pinatulog ng mga kaso na dapat binusisi niya pag upo niya doon bilang kapalit ni Alan Peter Cayetano. Pero anong ginawa niya? Pinagtatanggal niya doon yung mga taong nakikipaglaban sa mga kaso, lalo na sa ABS-CBN, sa Meralco, sa Department of Energy, kung saan kabilang din doon si Alan Velasco na yan. Tinanggalan ng mga ng katungkulan sino ba yan, si Barzaga, si PD Barzaga, si Dan Fernandez, si Remulla, si Defensor. Tinanggalan niya. Ang hindi lang natanggalan doon si Marcolita at saka si Remulla. Gaano ka hayop, kahudas ang animal na Alan Velasco na yan. May plano yan si Alan Velasco, tatakbo ng either vice presidente. Kaya siguro pumunta doon kay Mayor Sara dahil magpapaipal. At siyempre, kapartido ng tatay niya, gaya ng ginawa niya dati, nagpapaipal doon para uupo bilang isang speaker. Wala naman ding nagawa. Yan lang din ang parang minsan isang pagkakamali ni Mayor Sara. Bakit pinanigan niya yan si Alan Velasco na makaupo dyan sa lintik na term sharing na yan. Yan tuloy. Wala tuloy nangyari sa mga kaso. Ibig sabihin, hindi naparusahan. Hindi sila nagbayad doon sa labor cases nila na nanalo yung mga taong dinimanda sila. Wala. Nang dahil dyan sa lintik na term sharing na yan. Yan din minsan kasi ang problema eh. May mali din hindi natin malay natin, dinidinay ni Mayor Sara na wala daw siyang kinalaman sa pag-upo ni Velasco. Pero parang, ewan ko. Kasi yun, nakaupo dyan, wala talaga nangyari sa ngayon. Imbis bumango ng konti yung imahe ng Kongreso, wala. Back to basura, nakakasulasok na amoy ng Kongreso. Lalo na pati ang Senado. Yan, Tito Soto, tatatakbo na pagka-vice presidente, na running mate ni Lacson. Tagal na dyan na siya tinubuan ng sisi. Dyan na pumuti ang buhok ni Tito Soto. Hindi niya napabang, mas lalong bumagsak at nangamoy, nakakasulasok yung record ng Kongreso na yan. Wala pa, imbestiga lang sila, pero wala naman silang pinarusahan. Wala silang dinimanda. Hanggang dyan lang, papugi, pakunwari na may ginagawa ang mga letse. Ganyan lang talaga. O ngayon, big deal sa kanila dahil pumunta doon ang magkapatid na Marcos. Ito, pakinggan natin yung interview kung gano'ng sinuplak ni Jaime Marcos si Lucy Cruz ng TV5. Alam naman natin ito si Lucy Cruz ay isa din itong dilawan at pulahan. Wala kang makita ngayon na balita doon sa TV5 na pagkamatay na itong football player na ito na Sikit Absalon. Wala talaga sa mga ngayon. Tahimik ang mainstream media, pati mga social media na pagmamayari at kasabwat ng CPP, NPA na NDF na yun, wala kang makita dyan ng mga hashtag na yung rebelde terorista. Wala. Pati yung mga senado, Dick Gordon, Dick Gordon, wala. Hindi niya nagrereklamo pero hindi niya man lang makundina, hindi niya ma-point out na rebelde ang may kagagawaan ng pagkamatay ng batang 21 anyos na MVP na iyon. Ganon sila kaayawa at kaanimal.
Pakinggan po natin itong interview ni Amy Marcos kasama itong isa pang parang Karen Davila din, itong Lotche Cruz, ito ng TV5. Sa show ito ni Lotche Valdez na Diretsahan. Ang araw sa inyo, Senator Amy Marcos, and welcome to Diretsahan. Diretsahang tanong, may balak po bang makabalik sa Malacanang ang mga Marcos ngayong 2022? Kanyang kagad. Hindi, ako may trabaho ko at least 7 job till 2025. Si Bongbong ang tatakbo. Kung anong tatakbuhan, ayan, antay muna. Hindi natin alam, okay rin naman, mag-senador na lang siya. Okay din naman, mag-vice president. Bukas rin ang kalooban niya sa pagiging president sa henerasyon ninyo. Meron pa rin ba kayong pangarap na makabalik sa Malacanang at kumbaga maritim ang mga sarili ninyo? Tingnan mo kung gaano kagarapal magtanong ito si Lotche Cruz kay Amy Marcos. May balak pa ba kayong makabalik sa Malacanang para ma-redeem ang mga sarili niyo? Anong tingin niya sa mga Marcos? Mukhang Malacanang? Mukhang wala na ba talaga silang iniisip na tirahan bahay kundi Malacanang? Hello? Mansyon din ang bahay ng mga Marcos doon sa kanilang lugar sa Ilocos. Mayaman sila kahit hindi pa nagpresidente noon si Ferdinand Marcos, mayaman na ang pamilyang Marcos. So ano pa mang iisip na? At besides, ilang taon din sila nakatira pa sa Malacanang noon. Hindi naman sila siguro masyadong gahaman na pwede gagawin nila ang lahat gaya ng mga Aquino. Nagagawin ang lahat para hindi lang sila matanggal sa gobyerno, para matahimik at manatili ang kanilang popularidad at bilang mga makadiyos, ang kanilang magulang, ina ng demokrasya, bayani ang ama. Hindi naman ganun ang mga Marcos. Ito si Lotche Cruz, obvious na galawang Karen Davila. Ganun din kung ang tono mag-interview ng tao pag sa side ng Liberal Party ng mga pulahan, ang bait ng animal na to na Lotche Cruz na ito. Ang polite siya magtanong, parang si Karen Davila, parang kay Leni Robredo, kung sino pa diyan ng mga Liberal Party members na oposisyon, na kung sino ang kanyang ini-interview. Magalang si Karen Davila. Pero pagdating, lalo na dito kay Sal Panilo noon na dinurog ng buhay si Karen Davila, garapalan din itong parking lot na ito na Karen kung mag-interview sa mga pro-government. Ganon, pareho din ito si Lotche Cruz. Wala silang pinagkaiba. Palibhasa kasi. Mga galawang makakaliwa ang kanilang pinapairal. Kasi ganun, doon naman sila talaga makakaliwa naman talaga ang kanilang pinapanigan. At saka ito, duda ko ito si Yorme na to kasi lagi ngayong fini-feature dyan sa TV5. Malamang ito yung manok ni Manny Pangilinan na yan ngayong darating na eleksyon. Si Manny Pangilinan siguro ang maglabas ng malaking pera para sa kandidatura ni Manny Isko. Plus si Juma Sison. Huwag natin kalimutan na si Isko Moreno ay isang consultant ni Juma Sison. Papakamatay na bumalik sa Malacanang, there isn't a great sinister strategic plan somewhere to go back to Malacanang at all. Talagang ayaw namin sana ng politika eh. Kaya lang parang wala, naobliga na rin. Kinikilalang malaking utang na loob ng pamilya namin. Yung kanilang walang tigil na suporta at tangkilik sa pamilya namin sa Solid North. Di nasuplak si Lotche Valdez dito sa tanong ni Amy Marcos. Unang-una, sabi ni Amy, hindi kami parang magpapakamatay lang para magpapakamatay at desperado na gagawin ang lahat para makabalik sa Malacanang. Nasuplak siya doon. Hindi siya nahiya doon. Bakit? Si Tatay Digong ba nangarap na makatira sa Malacanang? Hindi nakapasok si Tatay Digong sa Malacanang nang dahil binoto siya ng taong bayan. Hindi gaya ng mga Aquino na talagang pangarap ni Ninoy noon pa na hawakan ang Pilipinas. Kaya desperado ang ginawa niya, nagpabaril para lang makaupo ang pamilya niya pagka Pangulo ng Pilipinas at magawa ang kanyang mga pang-ambisyon sa buhay noon pa man bago pa siya namatay. Sabi mo
dun sa mga actively campaigning against your return to Malacanang, against your return to political power in this country. Parang hindi na namin masyadong nararamdaman yung ganyan at yung sinasabi mong hostility. Kasi sa totoo lang, yung mga millennial, very open-minded. Nagtatanong nga kung ano daw yung katotohanan at hindi rin naniniwala sa lahat ng paninira, mga patikos. Na top presidential candidate, no? Yun, at least. At kayo'y bumisita sa kanya. Sabi mo, birthday greet lang yon. Pero sinabi mismo ni Inday Sara, politika raw ang paksa. Comment, please. Mga politiko, syempre nag-a-updatean kami. Pero nasa realm ng chismisan lang, updatean, anong balita, yung ganun lang. Pero yung talagang diskusyon, sino yung magkakaalyado, sino yung tatakbo, malabo pa eh. Anong sino daw siya? Biglang lumutang na siya yung pinakamalakas na kandidato pang Pangulo. Palagay ko, nagdi-deny siya. Pero ngayon, parang napipilitan din nape-pressure, pero talagang hindi pa nagdidesisyon. So ano si Congressman Andaya na done deal daw ang Sara Gibo? Yung mga done deal, parang meron bang done deal sa politika? Parang hindi ako naniniwala kasi at saka very naughty talaga si Nonoy Andaya. Kilala ko yan, classmate din sa Congress malabo ngayon Yung ibang partido masigasig na, nag-usap-usapan na sina Senator Pacquiao, si Manny talagang sinasabi natatakbo siyang Pangulo, si Senator Bongo, alam namin natatakbo for a higher position. Tapos nakadikit na yung katagang diktador. Some people are saying, paano hindi? Yung salitang diktador doon na kinakabit ngayon sa mga Marcos, ganun din naman ang ginagawa ngayon sa Duterte administration At wala din namang nagsasabi niyan kundi yung mga dilawan. Yung sa ano ni Ninoy at saka itong mga komunistang si PPNPA. Yan lang naman ang nagsasabing diktador si Marcos. Ngayon kay Duterte, ganun din naman ang ginawa nila kay Pangulong Duterte. Anong sinasabi nila sa mga rally nila? Duterte, pasista, diktador. Walang pinagkaiba. Kung ganun, si dating President Marcos at ngayon si Tatay Digong, parehong diktador dahil may martial law. Natural lang yun. Pag ang gobyerno, ang mga tao, or itong sa insurgency na ito, pag hindi sila madala ng pakiusap at pinagbigyan na nga ni Tatay Digong ng nakailang bisis na ba yan yung kanilang peace talk na yan. Anong ginawa nila? Nagpapalakas lang, di ba? Ng puwersa itong rebelde at ginagawang ginagawang sangkalan lang itong peace talk na ito para nagpapalakas sila, nagpupundo ng maraming armas at nanghihikayat ng maraming mga membro para pagkatapos ng peace talk malaki na ang kanilang grupo, marami na silang armas na panlaban kontra sa gobyerno. Kaya yung diktador na yan na dati pa kay Pangulong Marcos, mga Aquino lang din naman ang gumagawa dyan Sinasabing lang diktador si Marcos kaya dahil pag pinapatay daw ni Pangulong Marcos noon si Ninoy Aquino, bakit hanggang ngayon wala man lang nakulong sa hindi napatunayan na si Marcos ang nagpapatay kay Ninoy. Dalawa na ang presidente sa Aquino si Cory. Bakit hindi niya ginawa yun noon? Ang lahat ng makakaya niya para may mga Marcos, para mapatunayan na si dating President Marcos ang nagpapatay sa asawa niya. Wala. Lalo na kay Pinoy. Anong sinabi ni Pinoy noon na in-interview siya? Bakit hanggang ngayon hindi pa nagawan nabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng tatay niya? Ang sabi ni Pinoy, napatawad na niya ang taong gumawa sa pagpaslang sa kanyang ama. Napatawad ba nila ang mga Marcos? Hindi, dahil lagi nila yung binibinta, lagi nila yung nilalabas sa media na ang mga Marcos ay tawag diyan diktador, kung ano-ano, pasista, kung ano-ano pa. So hindi na napatawad ang Marcos. So, ibig sabihin nun, hindi sila nanatili hindi sila tumigil sa pagbatiko sa mga Marcos. So, ibig sabihin lang nun, hindi mga Marcos or si dating President Marcos ang nagpapatay kay Ninoy Aquino.
At totoo siguro yung witness dati na sinabing si Danding Cuangco at yung nagpatay no na isa sa mga bodyguard ni Danding Cuangco kay Ninoy Aquino. Kaya napatawad na nila ng ganon na lang. O diba? Pagkaupo ni Cory Aquino, di ba binago niya yung konstitusyon ng Pilipinas? Pinalitan niya ng bulok. Ginawa niya doon yung presidente, isang bisis lang, isang term lang, dahil ayaw nilang tumakbo na may tumakbo sa pamilya ni dating Ferdinand Marcos sa pagkapangulo. Gusto nila sila lang. Tapos binago yung konstitusyon. Walang foreign investor na makapasok magnegosyo sa Pilipinas. Ito lang mga oligarko ang may karapatang magnegosyo sa Pilipinas. Kasi mga kasabwat ito dati ni Ninoy ko para patalsikin si dating Pangulong Marcos. Yon lang yon. So ang ganid talaga at ang totoong diktador at ang totoong pasista sa Pilipinas kundi ang mga Aquino at itong mga komunistang terorista. Yon ang totoong pasakit sa Pilipinas. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat po.